Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng magsabing, Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paladakil pagpaparangal ay tangi lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Welcome po muli sa banal na gawain po ito ng Jesus, the Miracle Worker Ministry, na ito po ay pinangunahan, pinangasiwaan po ng aming pong beloved pastor, beloved Tita Ray de Yaon, and beloved Tita Maris de Yaon, ng kanilang buong pamilya sa sambahayan. Ako po ay napababot ng paggalang at pagbati po ng isang mga palang hapon sa lahat po ng aking mga kasamang manggagawa, mga awit, mga minamahal ng mga kapatiran, sa ating pong beloved preacher Rex Marquez, sa ating pong beloved preacher Ding Antonio, and beloved sister Myra Antonio. Gayon din po sa buong sambahayan po na aming pong beloved brother EJ and beloved sister Rowena Rivera. Isang mga palang hapon po sa inyong lahat na sila po host ng Bible study po ito, maging sa kanyang mahal na kapatid, beloved brother Nico Rivera. Isang mga palang hapon po. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita at mga minamahal na mga baguhan, welcome po sa banal na gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po sa lahat po ng ating mga FB viewers, patuloy lamang po ang ipong pagtutok at pagantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po sabing, Praise the Lord! Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa kabila po ng banta ng sama ng panahon, sa kabila po ng lakas ng ulan or ng hangin man at banta ng bagyo, nitong mga nakarang araw, hindi po naging hadlang upang hindi po maisagawa ang banal na kalooban na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw pong ito. Kaya po tayo napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo niya kayo binigyan ng isang mapayapa at magandang panahon sa araw pong ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po na ating mga minamahal ng mga baguhan, mga minamahal ng mga bisita na nagpa-unlock po ng panyaya pong ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po isang kalugihan na kayo ngayong hapon pong ito na kayo po ay nasa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tsaka isang bagay na may layunin po at pagpapalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon nga po sa aklat ng Psalms chapter 150 verse 6. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang bawat bagay na mahininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa unang bahagi po ng ating pong Bible study, tayo po iaawit, mapapuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang katungkulan, isang tao na nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa kanyang kapurihan. Paano po tayo magiging kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung tayo po'y naglalaan ng oras at panahon sa pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gaya po ng ating pong Bible study sa araw pong ito na inyong pong pinaunlakan ng panyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na sa pagpupuri ay may meron po tayong makukuha mga benepisyo. Amen. Gaya nga po ni Pablo at Silas, na sila po'y nabibilanggo. Ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa ay nakatanikala. Ito po yung mga nakagapos. Hindi po yung naging hadlang upang hindi po masagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga pagpupuri, pananalangin. Sa kabila po na ganun po ang kanilang kalagayan, na ito po ay matatagpuan sa aklat po ng mga gawa, kabanatang 16, talatang 24 hanggang 26, na yun po ay sila umawit ng mga himno, ng mga puring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gaya po na aking po nasabi na hindi po ito naging hadlang upang hindi po nila masagawa ang pagpupuri pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan po ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailan po nasaksihan na tunay po na ang bahal na Panginoon ay nagpadala po ng isang malakas na lindol na datapwat ang kanilang mga tanikala, ang kanilang mga nakagapos sa mga patkamay. Sila po'y nakakalas at sila po'y napakalaya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pagpupuri po ay napakamakapangyarihan po ang pagpupuri. Tayo po'y makakalaya sa anumang uri ng mga karamdaman, sa anong ating mga problema, sa anumang po ating mga suliranin o mga lalahanin sa buhay. Idaan po natin ito sa pagpupuri. Tsak na isang bagay, may katugunan po tayong maratamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga baguhan na narito, i-focus po natin ating mga sarili, ang ating mga presensya at i-focus po natin ating pong ayanyahan ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron po tayong mga copy ng mga liriko ng mga awitin natin pong susundan habang po tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Gaya po na akin nasabi sa Mateo Kabanatang 5, Talatang 8, mapapalad ang malinis na puso sapagkat doon makikita ang Diyos. Kaya po sa oras po na tayo po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, malalim po tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa ating pong panalangin, tayo po humingi ng mga kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon at doon po dadaloy. Doon po tayo matatapuan ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pamagitan po niyan, tunay po, makikita po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdama po natin pong banal na presensya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa pagkakataon pong ito, inihiling ko pong lahat na tayo po ay magkaisang manalangin. Itaas po natin itong mga kamay at tayo po ay magseryoso sa panalangin po natin sa hapong pong ito. Hingin po natin gabay, basbas at patnubay na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dakilang mga pala po namin Ama Diyos na makapangalan sa lahat sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na patuloy po kami binibigyan ng dakilang pribilehiyo sa araw pong ito na amin pong maisagawa po ang iyong pong banal na kalooban. Maraming salamat po sa iyong pong paggabay, patnuwat, pag-iingat sa bawat isa sa amin na pinagkatipon mo po kami sa lugar pong ito na taglay ang iyong pong pagmamahal, ang iyong pong gabay, patnubay at pag-iingat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bago pong lahat, kami muna po ay nagpabang loob, humihingi po kami na habag kapatawaran sa iyong po kami nasumpungan, na nagkulang, nagkamali, nagkasala, kami pong patawarin aming pinakamamahal na Panginoon. Ikan mo po kami ng isang pusong dalisay, banal, kalugod-lugod, kaya-aya, at tatanggap sa marapan aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Iyo pong basbasan ang kabuuan ng Bible study sa araw pong ito, aming pinakamamahal na Panginoon. Mainam na ikilos po ang iyong pong presensya, ang kalulatian, ang iyong kapangyarihan sa lugar pong ito, at lahat po ng gawa ng kaaway ay aming sama-samang sinasaway. Cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus para po sa panguna natin pong pag-aawitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buong pagkakataon po ay aking pong binibigay sa ating pong beloved Sister Malu Bergano. God bless you po, beloved body natin. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalhati, pagdakilat, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po'y bumabatay sa mapagpalang hapon sa ating beloved preacher, beloved Kuya Rex Marquez, sa ating beloved preacher Kuya Bing, at sa lahat po ng minamahal na mga kapatiran at buong sambahayan po ng ating Brother Reggie Rivera. At muli po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagduwalhati, pagdakilat, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa
Jesus, makakaasan, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan,
dito po nagtatapos ang ating mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Muli ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Marvin Vilitari. Minsan pa tayo po'y pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at tunay po napakasarap mapuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darako sa testimony portion ayon sa aklat ng Juan, Kabanatang 19, talatang 35. At ang nakakita ay nagpartoo at ang kanyang parto ay totoo at nalaman siya nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsasampalataya. Ang inyong po mapapakinggan ng mga pinagpala at buhay na partoo. Ito po yung mga personal at maridad na mga karanasan ng ating mga pinagpalang mga kapatiran ang simulang kananapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailan po nasaksihan ang mga kabutihan, himal pagbabago ng buhay, pagpapala po nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabing, Praise the Lord! Sa pagbubukas po ng ating pong mga pinagpala at buhay na parotoo, ang buong pagkakataon pa aking pong binibigay sa ating pong beloved preacher, Ding Antonio. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Preacher Marvin. Ang pinamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y bumabati na isang mapagpalang hapon sa ating pong beloved Pastor Ray Deawon, sa ating pong beloved Preacher Rex, sa aking pong mga kasamahan na nagmula pa po sa lugar ng Cavite, na kapwa ko po manggagawa, sa ating pong beloved Brother EJ, sa kanya pong buong sambahayan, at sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo po mga minamahal, napakapalad po natin mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat pinaunlakan po natin mga minamahal ang imbitasyon mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sapagkat mga minamahal, hindi po kayo nagsasayang ng oras mga minamahal kong mga kapatid, bagkos mga minamahal, kayo po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, napaka makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat po sa mahal na Diyos at tayo po ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, before the foundation of the world, I have chosen you. Ano po? So kahit po tayo mga minamahal kong mga kapatid ay makasalanan, papalad po tayo mga minamahal dahil ang sabi nga po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, siya ay naparito hindi para sa mga mabubuti. Amen? Kundi para sa mga masasama upang makapagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Isa po ako doon, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo po, nung wala pa ako sa banal na gawain ito, ang buhay po namin ay hindi po magulo, mga minamahal. Saksakan ng gulo. Okay? Ganun po ang aming buhay. So ako po kasi, mga minamahal kong mga kapatid, ako po ay ang negosyo ko po, ako po ay nagbebenta ng mga second hand ng mga sasakyan. At ako rin po ay financer sa casino. So napaka ano po ng aming pamumuhay kasi po ang aming pong buhay ay umiikot lamang mga kapatid sa lapi. Dahil malakas po ang kumita noon mga minamahal. So akala ko ang magpapaligaya sa tao yung kayamanan. Nagkamali po ako mga minamahal. Ang tunay na makagpapaligaya sa tao, ang Panginoon Diyos na. Alam niyo po, dahil po sa aking hanap buhay, marami akong pera, talagang ako po ay nalulong sa bisyo. Unang-una, ako po ay talamak na manginginom ng alak. Pag ako po ay uminom, mga minamahal, hindi na po ako nakakauwi ng bahay. Sa kotse na po ako nakakatulog. Ako rin po ay isang sugarol dahil ako po ay financer sa casino. So natural, mga minamahal kong mga kapatid, ako ay magkakasino din. Ang higit sa lahat, mga minamahal kong mga kapatid, ako po ay isang talamak na babaero. Hindi ko po ito kinahihiya, mga minamahal, kaya pinapatuto ko sa inyo upang aking ihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung sa akin lang, mga minamahal kong mga kapatid, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko.
Una, mga minamahal, nasusunod ko yung aking luho. Marami akong pinansyal. Marami akong babae, which is yun po yung napakahirap iwasan. Ang aking pong babae nun talagang. Iba po yung babae ko sa araw at iba sa gabi. Kasi po, sa araw po nagbabayin sila ako ng sasakyan. So pag namimili ako ng kotse, kasama ko yung isang babae ko. So sa gabi naman, nagpipinance po ako sa kasino kasi sa kasino po panggabi ako doon. Yun naman pong isang babae ko doon sa kasino, yung kasama ko. So madalas, nag-aaway po kami ng aking beloved wife. Wala pong kapayapaan yung aming buhay. Nandiyan na pagka nalaman ng beloved wife ko na may babae ako, talagang grabe po kami kung mag-away. Mga sasakyan, sinisira niya. Mga gamit, hindi lang po yun, mga minamahal kong mga kapatid. Madalas po ako nasusuntok at nasasampal ng asawa ko. So magulo yung aming pamumuhay. Kaya yung aming mga anak, parang pati sila, nagdadala ng problema. So dahil nga po, alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, kahit tayo ay makasalanan, iniibig tayo ng Diyos, mga kapatid. Hanggang isang araw, dumating yung beloved Pastor Ridayaon, sa aming shop. Kasi meron din po akong talyer sa lugar po ng Cavite. Ginamit po siya ng mahal na Panginoon. Actually, alam niyo po, napakaraming relihiyon na lumalapit sa akin na para mabago ako. Sinisiran ako ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, lahat po yun, tinanggihan ko. Hanggang sa itong beloved wife ko, napunta po siya sa JIL. Ang gagawin niyan, yung pastora nila, dadalhin dun sa aming opisina, magkakandak po sila ng katulad nito, ng Bible study. Ang gagawin ko naman po, yung aking mga trabahador, patitigilin ko. Habang sila ay aaral ng salita ng Diyos dun sa aming opisina, pinatitigil ko po lahat ng tauhan ko. Pinabibili ko ng alak. Nagiinom po kami doon sa harapan ng opisina kung saan sila lalabas. So, ganun po katigas yung aking puso. Paglabas nila, mga kapatid, lasing na po ako. Pati yung aking mga tauhan, lasing na. Dahil ayoko nga po, mga minamahal. Pero, wala po tayong magagawa pag talagang tatawagin tayo ng Diyos. Katulad niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, kayo po ay dinala ng Diyos dito dahil may plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Ano po? Yun nga po, isang araw, tinawag ang ginamit ang ating beloved pastor, sinaran ako ng salita ng Diyos. Alam niyo po, napaka makapangyarihan, mga minamahal eh. Sapagkat ako po, ayoko po ng ganitong gawain, nagtataka ako kung bakit lahat ng sabihin ng beloved pastor, opo, pastor, pero yung iba pong mga umaakit sa akin, talagang matigas po ako. Talagang tina-turn down ko po sila. Pero dahil nga po, siguro, yun na po yung oras na pagkatawag sa akin ng pinakamamahal na Panginoon, pinagbigyan ko po ang ating Praise the Lord, pastor. Amen. So dumalo po ako. Habang dumadalo ako, alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, habang patuloy ako sa pagdalo, doon ko nakikita, napansin ko na lang mga kapatid na yung aking bisyo, yung aking talamak na pagkababaero, inalis. Glory to Dahil God. ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Dahil nun, mga minamahal, pag nakita po ako ng mga batang babae, sexy, talagang, pag ginusto ko po yun, hindi po pwedeng hindi ko makukuha. Pero dahil nga po mabuti ang Diyos, binago po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Pati mga minamahal, yung aking bisyo na pagsusugal, pag-iinom ng alak, lahat po yan, inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. At yung aming magulong buhay, mga kapatid, pinalitan ng Diyos na mapayapa Praise the Lord. at Amen. masayang buhay. Kaya, alam niyo mga minamahal, wala po tayong sasayangin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal That's na right. Panginoon Amen. na hindi susuklian ng ating dakilang Diyos. Ano po? Kaya mapalad po tayong lahat, mga minamahal, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ako po, mga minamahal kong mga kapatid, hindi ko po sukat akalain. Natatawagin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, gagamitin po ako ng ating dakilang Diyos. Dahil napakamahiyain ko po, hindi po ako maharap sa mga ganitong pagtitipon. Sa kalokohan po, magaling ako dati.
Pero dahil nga po ang pinapahayag ko, yung kabutihan ng Diyos, hindi po ako nahihiya, mga minamahal. Naihayag sa inyo na mabuti at mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, ay binabalik po sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. God bless you po, beloved preacher Ding Antonio. Palapuan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Ang buong pagkakataon po ay akin pong binibigay sa ating pong beloved sister Charis Amor. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako po'y bumabati ng isang pinagpalang hapon po sa ating lahat at lalo po sa mga baguhan, sa ating beloved preacher Rex at sa inyo po lahat. Nung wala pa po ako dito sa gawain ito, andyan po yung makamundong kasuotan, kamundong gawain po. Tapos, ang hirap po kasi makipaghalubilo sa mundong ito, lalo na po pag may nakikita ka pong isang tao po na may suot po na mga makamundo, tapos dun po na gagaya mo po. Ang hirap po makipaghalubilo, lalo na po nandito po tayo sa mundo. Pinagkatiwala ko lang po yun sa mahal na Panginoon. At dun po, binago po ako ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil po, Glory to God, praise the Lord. Wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise Kung the Lord. magtiwala po tayo, wala pong imposible. Meron po akong irregular menstruation po, tsaka yung pagdudugo po ng ilong. Yung irregular po na menstruation is, sabi po ng mama ko, pumunta daw po ako dito sa Cavite para po ipa-pray over po. Tapos sabi ko po, kasi sabi po ng mama ko is parang bakasyon lang po. Hindi ko naman po akalain na dito na po ako mag-aaral. Tapos dun po nagtuloy-tuloy po yung pagdala ko. Tapos di ko na po akalain na yung irregular na menstruation ko po is bumabalik po sa dati na nagiging normal po. Tapos yung pagdudugo po ng ilong ko is nawawala na po kahit sobrang init po. Kasi pag sobrang init po is duguin po talaga doon yung dalawang ilong ko. Tapos yung parang plema po is dugo na rin. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po yung menstruation ko po, tsaka po yung padudugo ng ilong ko is nawala po yun. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na po sa pag-iingat, paggagabay, patnubay po. At hanggang dito na lamang po, pinakamataas na pagpupuri, paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Pumalakpak po lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat mo sabing, praise the Lord. God bless you po, beloved sister Charis Amor. Ang buong pagkakataon po aking pong binibigay sa ating pong beloved brother Joven Guillermo. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother, beloved preacher Marvin Beletaro. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At bumabati rin po ako ng magandang hapon sa ating beloved preacher Rex, at sa ating beloved preacher Ding Antonio, at sa host po ng gawain ng pinagdadausan po natin kay beloved brother EJ Rivera at kay beloved brother Nico po. Muli, ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Binabati ko rin po ang ating beloved pastor, bagamat po wala po siya dito. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na unang-una po sa pag-iingat po na patungo po dito sa lugar pong ito upang ipahayag po sa inyo ang salita ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala niya po. Isishare ko po sa inyo mga minamahal kung paano po kami na-save sa gawain ito ng aking pong pamilya. Una po, katulad po ng ating beloved preacher din, yung tatay ko po is meron din pong talyer.
doon po simula po nung nagpagawa po ang nagpagawa po ang ating beloved pastor ng sasakyan. Then nasira na rin po ang aking tatay. At nagpatuloy po na ganun po, araw-araw po bumibisita po ang ating beloved pastor sa aming talyer. Hanggat sa doon po na hikayat po ang aking beloved papa na dumalo po. Tas nagpatuloy po na 2 linggo po, tuwing linggo. Then sumama na rin po ang aking nanay, ang aking magulang. At doon po mga minamahal, hindi pa po kami nasasabihan nung araw po na yon. Patuloy lang po silang dumadalo sa gawain pong ito. Doon po mga minamahal, nagpatuloy po ang aming mga magulang hanggat sa kami rin po ay sinama. Hindi nga po kami una po pumayag gawa ng hindi po kami sanay po sa ganito. Kami pong dalaw po ng aking kuya is makabundo po talaga. Lahat po ng layaw sunod po talaga. Puro kami gala, puro lakwatsa lang po, papasabak po sa away. Kaya po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na patuloy po na naglilingkod ang aming mga magulang hanggang sa kami po ay nadako na rin po dito. Amen. Praise the Nagpapasalamat Lord. ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya rin po sa aking mama. Yung panahon po kasi na yun, may sakit po ang aking mama na bato po sa abdo. Tumagal po inanilaw po ang aking magulang. Then pinag-pray lang po ng ating beloved pastor. Hindi man po agad-agaran pero unti-unti pong pinagaling ng Praise ating the Lord, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat sa akin. Ito nga lang pong mga nakaraang lang po. Nagbibiyahe po ako ng Lalamove. Then sa dako po ng Cavite is na aksidente po ako na bumangga po ako sa isang sasakyan na bigla po nag full stop po. Hindi ko na po na preno po agad yung motor ko po. Kaya po sumalpo ako sa likod niya. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon na wala naman po nangyari sa akin. Sa motor lang po. Kaya yun nga po, pinagbabayad po ako nung may-ari na sobrang laki po mga minamahal. Pero gaano kadakila ang mahal na Panginoon. Amen. Na sabi ko sa mahal na Panginoon, kayo na po bahala mahal na Panginoon kung ano po mangyayari po sa akin. Kasi sabi po nila kapag di daw po ako nagbayad, is papademanda po ako nila. Kaya ginawa ko po, binigay ko na lang po sa mahal na Panginoon. Doon po, kinalingguhan po, nag-chat po yun na maghulog daw po ako. Naghulog naman po ako ng maliit na amount lang po. And mga sumunod pong linggo po, hindi na po nag-chat. Sabi ko, salamat po mahal na Panginoon na pinrosen nyo na po yung tao po na yun. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa bawat pag-iingat niya sa araw-araw. Sa biyaya at pagpapala, sa pagpapalang spiritual na patuloy kami na naglilingkod sa gawain pong ito. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po, Brother Valerio Joven Guillermo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon at masabing praise the Lord. Ang buong pagkakataon po ay aking pong binibigay sa ating pong beloved sister, Freddy Bulan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinamataas na papuri, pagdalwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, natatangi lamang po sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. At ako po ay bumabati sa ating, gumagalang po at bumabati sa ating beloved pastor, Pastor Eliawan, sa kanyang beloved wife, kay Sister Maris, sa kanyang mga manugang anak at mga apo. Ganon din po sa ating beloved preacher Rex Marquez and Ding
Antonio, kay Sister Myra, sa mga kasama namin po na mga kapatiran na nanggaling pa po sa Cavite, at sa ating kapatiran po dito sa kay Brother EJ Rivera sa po na kanyang pamilya, ganun po kay Nico Rivera, at sa inyo pong lahat mga kapatiran. Muli na papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung kabutihan ng mahal Panginoon na ginawa rin niya po sa buhay ko. Nung una nga po, isa rin po akong Katoliko. Nung una rin po, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Talaga matigas din ang puso ko. Na kahit po sinisharean po ako ng Word of God, binabaliwala ko lang po yan. Hanggang sa dumating nga po, yung araw nga po, panahon, ang pagtawag kasi na mahal na Panginoon pag tinawag tayo, kahit anong gawin nating alibay, hindi po tayo makakahindi. Pag ang Diyos po talaga ang plano sa buhay natin, talaga pong dadalhin niya po tayo sa gawain na to. Papasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi nung una nga din po, mahirap din po nung una talikuran yung kinagisnang kong relihiyon bilang Katoliko po. Sa totoo lang po, nung una, ang humad lang po rin sa akin noon sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. Una-una din po yung pamilya ko, yung magulang ko, yung mga kapatid ko. Kahit po yung mga kaibigan ko talagang lumayo sa akin. Pero alam niyo po, imbis na huminto ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mas lalo po ako nagsikap na magpatuloy po sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Papasalamat ako dahil po sa pagpapatuloy ko. Doon ko po nakamtan yung mga pagbabago sa buhay ko na hindi ko po yun nakita po sa dati kong pinaglilingkuran na simbahan. Kasi kahit dati lagi pa rin ako nagsisimba, pero parang palaging ganun pa rin. Yung sinasabi nga rin po na New Year resolution na kapag every year tayo sabi magbabago na, pero parang wala pa rin, paulit-ulit pa rin. Dati pag nagsisimbang gabi, binubuo ko po yan para sabi ko, para maano ko yung mga gusto ko sa buhay ko. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga nangyari. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Mula nga po nang likod ako dito. Dito po ako talaga binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po kasi, rin po ako, yan po, isa rin po magulong buhay namin. Kahit sa mga anak ko talagang maingay, nagbumura. Lalo na kapag may kaaway ka, talagang hindi lang simpleng mura, talaga yung malulutong na mura, ganyan po talaga ako. Kasi ako noon, kahit noon, ako, wala pa po sa gawain na to. Para sa akin, iniisip ko rin, sabi ko, bakit ganito yung buhay ko? Kasi, ang hirap kasi kapag yung may kaaway ka, ang hirap kumilos, lalo na may trabaho, parang hindi ka makakilos. Kaya iniisip ko, bakit kaya ganito yung buhay ko? Sabi ko gano'n. Kasi sa konting naririnig ko, parang galit agad ako. Parang ang bilis kong ang bilis kong magalit. Kaya napapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Mula nga po nung dumating ako dito na nga po nagpatuloy, doon po talaga binago ako na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, natanggal po yung galit sa puso ko. At yung mga dati po na kaaway ko pa dati, pinapanalangin ko rin yan. Pero panalangin ko po iba. Yung hindi po kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Pero ngayon po, kahit hindi ko kilala, kapag nananalangin ako, kasama na po talaga sa pananalangin ko. Ganun po talaga, ang makapangyarihan po talaga yung salita ng Diyos, lahat mo na babaguhin ka. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon kasi, yun nga rin pagbibisyo. Dati nga rin po, mabisyo din po akong tao. Ayan po, yung pag-iinom ng alak, kahit kabanding ko, kahit pamilya ko, mga magulang ko, mga kapatid ko. Biruin mo, iisipin niyo po. Kasi ako naisip ko lang po nung nandito na po ako sa gawain na to Parang kabastusan po. Kasi magulang mo, kainuman mo, mga kapatid mo, di ba? Parang wala nang paggalang. Kaya, ngayon napapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi kahit ngayon, kahit galit sa akin hindi naman sila galit sa akin, pero parang dumidistansya. Kasi pag binago na tayo ng mahal na Panginoon kahit nasaan lugar tayo na talaga tayo, hindi na natin kayang gawin yung mga ginagawa natin noon. Parang andyan po talaga napukonvict tayo. Kaya napapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi dito po sa gawain to, tunay po talaga na sa buhay ko. Yung mga dating ginagawa ko, kahit saan ako pumunta, hindi ko na po yung ginagawa. At yung dating pagsusugal ko, sugarol din po talaga ako. yung tong its na yan po talaga na ko dyan. Talagang na-addict din po ako dyan.
yung kahit magdamag po, inaabot po talaga ako. Kasi para sa akin, yun na po yung pinakalibangan ko eh. Diyan na po ako talagang sumasaya. Kaya, nung nadako na nga po ako sa gawain ito, yun nga po, tinagal din po yun ang mahal na Panginoon. Ngayon po nag-overnight po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos po yung pasalamat ko sa mahal ng Panginoon. Tunay nga po, kahit po yung sakit karamdaman, dito ko rin po na nakamtan sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po yung magpatuloy lang tayo, sa una po hindi natin mararamdaman, kahit ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Pero pag nagpatuloy po tayo, diyan po natin yung mga natin sa buhay, yung mga gusto natin, yung mga dinadalangin natin sa mahal na Panginoon, pag nagpatuloy po tayo, dito po lahat natin makakuntan. Kaya, lubos-lubos po yung pasalamat ko sa mahal na Panginoon, ang lahat po ng papuri, pasalamat kayo sa ating pinakamalapit na sikulan. God bless you po, beloved Sister Feji Bulan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating magsabing Praise the Lord. Ating po napakinggan, nagbahagi po ng mga pinagpalad buhay na paraton. Ito po yung magsilbing kalakasan, karoon ng spiritual po natin sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli po natin palapakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ngayon narito sa bahagi po na pagkinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinihiling ko para tayo po tumayo bilang paggalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong beloved preacher Rex Marquez. Praise the Lord. This po, beloved ko, Prince, Marvel. Manalangin po tayo, mga minamahal kong mga kapatid. O po, mapagpala naming Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras na ito na pinagpala mo ang unang ito na yung banal na gawain sa mga buhay na pagtotoo. Salamat sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito sa pag-aaral ng iyong banal na salita, gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng espiritual na pagpapala sa hapong ito. At alisin niyo po ang lahat ng gawa ng diablong si Satanas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo, mga minamahal mga kapatid, sa ating pong mga kanya-kanyang upuan. Ang pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdadakil at pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapabot ng pagbati na magandang hapon sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Pastor Ray Dayawon. Bagamat wala po sila dito, sa kanyang buong pamilya, sa ating beloved natin Marie, sa kanilang mga anak, manugang at sa kanilang mga apo, maging sa ating pong beloved preacher Ding Antonio. Magandang hapon po maging sa ating beloved Sister Myra, sa ating beloved preacher Marvin, at sa lahat po ng mga manggagawa na kasama po natin sa hapon ito, maging sa buong pamilya ng ating pong beloved brother AJ Rivera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sa kanyang mahal na kapatid, beloved brother Nico. Maging sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, isang pinagpalang hapon sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hapong ito, mga minamahal kong mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Pag-aaralan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa hapong ito, ang dakilang manggagamot. Ang dakilang manggagamot, mga minamahal, na kung saan naririnig po natin, mga minamahal kong mga kapatid, doon sa mga nagpapatutuo dito, nang sila'y madako sa gawain ng mahal na Panginoon, merong karamdaman, mga minamahal kong mga kapatid, subalit sila'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nagulong buhay, mga minamahal kong mga kapatid, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na ipinapakita lamang, mga minamahal kong mga kapatid, na yung mga patutuong ating naririnig, mga minamahal, yan po ang patunay, yan po ang ebidensya na ang Diyos na ating sinasamba sa gawain ito ay Diyos na buhay. Amen? Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, Diyos na tagapagligtas. Amen? Sa banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay laging umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Lalong-lalo na kung tayo po'y merong mga karamdaman, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang mga karamdaman, mga minamahal kong mga kapatid, na ating taglay-taglay, maaaring ito'y niloob ng mahal na Panginoon para tayo po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang tao, mga minamahal kong mga kapatid, kung malakas at walang karamdaman, maganda ang pakiramdam niya, mga minamahal, napakahirap palapitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kapag ang tao ay punong-puno ng problema, magulo ang buhay, mga minamahal kong mga kapatid, alipin ng karamdaman, ang tao lumalapit sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang unang talata, mga minamahal kong mga kapatid, aklat po ng Exodo 15:26. Pakibasa po. Mula po sa aklat ng Exodo, kabanata po ay 15, talata po ay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang Diyos pa lang nagpapagaling sa tao, na kapag ang tao, mga minamahal, ay sumunod, ipinamuhay ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo lalagyan ng mga sakit na katulad ng inilagay ko sa mga Ehipto. Ano ba yung mga sakit na yan? Mga bukol, galis, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang mga tao doon, mga minamahal kong mga kapatid, ayaw sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin lamang, mga minamahal, kapag ang tao, mga minamahal, ay nakarinig ng panawagan patungkol po sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi sumunod sa panawagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay naglalagay ng karamdaman sa tao. Amen? Kaya ang linaw nito, mga minamahal kong mga kapatid. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling. Ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, napakapalad po ng ating mga minamahal na bisita, mga minamahal na kapatid sa lugar na ito, dahil pinaunlakan po ninyo ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bakit? Kung meron tayong problema, lulutasin ng Panginoon. Meron tayong magulong buhay, aayusin ng Panginoon. Meron tayong mga karamdaman, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling sa mga taong sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin ang aklat po ng Deuteronomio 28, 61, talatang 61 hanggang 62. Mula po sa aklat ng Deuteronomio, kabanata po ay 28, talata po ay 61 hanggang 62. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusan ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwan. Kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y maging gaya ng mga bituin sa langit, sa karamihan sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang naging dahilan kung bakit bawat sakit at bawat salo ay pinararating ng mahal na Panginoon sa tao? Hindi nila dinidinig ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng mga ginawa ng ating mga manggagawa, mga minamahal kong mga kapatid, umikot sila sa lugar na ito. Ipinapakilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit ng iba, nire-reject nila ang salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Doon sa mga tumalima, mga minamahal, mapalad kayo. Pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang linaw po sinabi ng banal na kasulatan, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito, pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwan. Yung mga salot, yung salot na nagdaan, coronavirus, yung COVID, mga minamahal, hindi naman nakasulat yan sa banal na kasulatan.
pero pinarating ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tao. Bakit, mga minamahal kong mga kapatid? Sapagkat hindi sila sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi po sa 62, at kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit, sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, walang ibang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen? Yung iba, pwede po lumipat dito. Ayan, medyo po lumakas yung ulan. Sige, pwede na tayo magsiksikat dito, mga minamahal ko mga kapatid, para hindi naman tayo mabasa. Ay, dito po, dito po. Dito po, meron pa po. Okay po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit bumabagyo, kahit malakas ang ulan, hindi tayo mapipigilan. Dahil ang Diyos ay kasama po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, meron taong nagkasakit. Isang hari, mga minamahal kong mga kapatid. Yung sakit niya, mga minamahal kong mga kapatid, ay sakit na rin ikamamatay sapagkat namatay siya sa kanyang karamdaman. Dahil ang taong ito, ang haring ito, mga minamahal, sa halip na umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil meron siyang karamdaman, hindi siya umasa sa Diyos. Umasa siya sa magagawa ng mga manggagamot. Umasa siya sa tao. Basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang aklat po ng 2 Kronika, 16, 12 hanggang 13. Mula po sa aklat ng 2 Kronika, kabanata po ay 12, talata po ay 13. Kabanata po ay 16, talata pong 12 at 13. At na ika-30 na taon ng kanyang paghahari, at si Asa ay nagkasakit sa kaniyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang at namatay sa ika-41 taon ng kaniyang paghahari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po si Haring Asa, bagamat si Hari, mga minamahal, hindi po siya umasa sa Diyos dahil meron po siyang karamdaman, mga minamahal kong mga kapatid. Ang inasahan po ni Haring Asa ay ang mga manggagamot. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa gawain ito, dapat kapag tayo may karamdaman, unang-una nating asahan ang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil kung tayo aasa sa tao, mga minamahal, sa mga manggagamot, ang kakayanan ng mga manggagamot may hangganan. Amen? Pag hindi na kaya ng doktor, sasabihin ng doktor, ipagpasa Diyos muna. Ibig sabihin, Diyos pa rin ang may kakayanang magpagaling. Hindi na nila kaya. Pero sa Diyos, mga minamahal, kahit na may taning na ang buhay niyan, tinaningan na ng doktor yan, kung hindi pa yan kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang buhay niyan, paggagalingin pa rin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakaganda po na tayo po ay laging magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na kung tayo po ay merong mga karamdaman. Dahil ang sabi doon sa unang talata, ang Diyos ang nagpapagaling sa mga taong sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, hindi pinagaling si Haring Asa. Kahit hari siya, mga minamahal, ibig sabihin, hari siya, humanap siya ng mga magagaling na manggagamot. Kung sinong pinakamagaling na manggagamot, sigurado yun ang pinatawag niya. Dahil hindi niya kukuha ng mga manggagamot sa kanto-kanto lamang. Dahil siya'y hari. Amen? Pero nakita natin, walang nagawa
yung manggagamot dahil si Haring Asa sa halip na umasa muna sa Diyos, sa manggagamot umasa, sa tao umasa. Amen? Kabaliktaran naman ito mga minamahal kong mga kapatid, si Haring Ezekias. Si Haring Ezekias, mas malala ang sakit kay Haring Asa. Dahil si Haring Ezekias may taning na ang buhay. Pero ang ginawa ni Haring Ezekias, mga minamahal, hindi siya umasa sa mga manggagamot, umasa siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung taning ng kanyang buhay, hindi nasunod yon. Dinugtungan ng mahabang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin ang aklat po ng Ikalawang Hari, 20, talatang 1 hanggang 6. Mula po sa aklat na Ikalawang Mga Hari, kabanatang 20, talata 1 hanggang 6. Nang mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagalingin ka sa 3 araw, ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon, at aking idadadag sa iyong buhay ang kaarawan ay 15 taon, at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari ng Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita po natin, mga minamahal, yung pagkakaiba ng taong hindi umaasa sa Diyos at ng taong umaasa sa Diyos. Mas malubha ang sakit ng taong umaasa sa Diyos. Pero yung umaasa sa manggagamot, sakit lang sa paa. Hindi natin alam kung anong klaseng sakit sa paa yun, mga minamahal. Pero ikinamatay niya yun. Bakit? Hindi po siya umasa sa Diyos. Pero si Haring Ezekias, may taning na ang buhay. Pinupuntahan ng mahal na Panginoon kay Propeta Isaias na ayusin na yung kanyang tahanan sapagkat siya mamamatay na at hindi na mabubuhay. Subalit si Haring Ezekias, mga minamahal kong mga kapatid, ang ginawa niya, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumuhod, umiyak sa ating mabait na Diyos, at narinig ng mahal na Panginoon ang panalangin ni Haring Ezekias, nakita ng Diyos ang kanyang mga luha, mga minamahal kong mga kapatid, at ang ginawa ng mahal na Panginoon kay Haring Ezekias, na may taning na ang buhay, yung buhay ni Haring Ezekias, dinugtungan pa ng 15 taon. Amen? Kaya, napakahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal kong mga kapatid, naririnig ninyo na kailang bisis ng nag-Bible study dito, sari-saring patotoo, mga minamahal kong mga kapatid, nagaganap dito sa gawain ito, mga minamahal, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Diyos kay Haring Ezekias, mga minamahal, ginagawa ng mahal na Panginoon sa mga mananampalataya sa mga oras na ito kapag sila'y sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon lamang tayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Walang imposible sa Diyos na ang karamdaman natin kayang-kayang paglilingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Santiago 5:15, pakibasa po. Mula po sa aklat ng Santiago, kabanatang 5, talata po ay 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung magkasala siya, ay patatawag sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun daw po ang pananalangin ng may pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, ay makakapagpagaling sa may sakit. Amen? At kung siya'y nagkasala, ay ipapatawad sa Kanya. Kaya kapag tayo ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, sisiguraduhin po natin, mga minamahal, na tayo po'y may pananampalataya
sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang ating karamdaman, na ang ating problema ay kayang lutasin ng Diyos. Ang karamdaman natin kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinabi ng Biblia, hindi sinungaling ang banal na kasulatan. Kapag nanalangin ka ng may pananampalataya, siguradong pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Tayo po'y nasa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil napakarami pong gawain, mga minamahal kong mga kapatid, na hindi nangyayari yung mga pagpapagaling na ito. Yung mga pagbabago ng buhay. May mga gawain, mga minamahal po, pagpasok nila sa gawain na yan, paglabas nila, ganun pa rin ang kanilang bisyo. Dito, mga minamahal kong mga kapatid, pagpasok nila dito, binabago sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman nila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sigurado po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, na ang gawain ito, totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bakit? Merong tanda, mga minamahal, na tayo po ay nasa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin, huling talata na po tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Marcos 16 hanggang 18. Mula po sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, talata 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa ating pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ano po yung pagpapagaling noon na ginagawa ng Diyos, mga minamahal, hanggang ngayon sa panahon natin, mga minamahal kong mga kapatid, yan po ay nangyayari at nagaganap sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang linaw po sinabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya kinakailangan sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, maniwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, at kapag tayo naniwala at sumampalataya sa Diyos, kinakailangan tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Katulad ng ating beloved Brother Chris, nabautismo na po kayo ng linggo, ano po? Ayan, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid, sa 17, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magkakaroon po ng tanda yung mga tunay na mananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Kapag mayroong sinasaniba ng masasamang espiritu, mga minamahal, dahil ikay sumampalataya at bautismado sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung mga demonyo na umaanib o sumasanib sa isang tao, kaya mong palabasin yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Para sabi sa 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay nakaapak ng ahas, nakahawak ka ng ahas na hindi mo sinasadya at ikaw ay kinagat, hindi ka maaano dahil andun yung protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Nakainom ka ng lason, pumunta ka sa may handaan, pinakain ka, kumain ka, yung palang pinakain sa iyo may lason. Ang sabi ng Biblia, dahil anak ka ng Diyos, mga minamahal, bautismado ka at may pananampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa anumang paraan yung lason ay hindi tatalab sa iyo. Amen? Yun po ang tinatawag na protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Para sabi pa dito, mga minamahal kong mga kapatid, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya dito, mga minamahal kong mga kapatid, kapag merong mga karamdaman o mga Kristiyano, dito po ipinapatong lang ang kamay, mga minamahal, sa pamamagitan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang karamdaman ay gumagaling. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, sa dinami-dami ng mga gawain sa buong mundo, mga minamahal kong mga kapatid, ang tanda ng mga
pananampalataya ay nangyayari sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag na po tayong magdalawang isip, magpatuloy mga minamahal ng mga kapatid. Magpatuloy tayo sa gawain ito dahil ito ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dahil yung mga tanda at himala ay nagaganap sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na natin pakakahabaan mga minamahal ko mga kapatid. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga minamahal. Tayo po'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos para po sa ating mga pangangailangan. Taas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal ko mga kapatid. Sa mga baguhan, yung ngayon pa lang po naka-attend sa gawain ito, maaari po lapit po tayo sa unahan at tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po yung manalangin. Diyan lang po. Dito po, para hindi tumutulog. Sumunod po kayo sa mga maiksing panalangin na ating sasambitin na pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Mami pa. Uy! Si Mami, kahit dyan naman si Mami, kasi naulan. Po tayo. Ipigil natin ang ating kamay. Ipigil natin ang ating mga mata. Sumunod kayo sa panalangin na ating sasabihin. Mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa salita ng buhay na aking narinig. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At iligtas niyo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Opo, mapagpala namin ang mga Diyos na pinakamangpangyarihan sa lahat, ang banal sa makapangyarihan pangalan mo po ang pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Kami po yung nagpupunto po pasalamat sa mga kaluluwa na tumanggap sa iyo sa mga oras nito mga Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo mga Panginoon na sila po ipagpalain mo mga Panginoon. Isulat niyo po ang kanyang pangalan sa aking buhay sa langit. Nawa hindi po itong unang tuli ng kanyang pagparito magtos ito'y pasimulan lamang. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po tayo makabalik sa ating mga Kristo. At tuloy-tuloy tayo po yung mananalangin ng mga minamahal ko mga kapatid para po sa ating mga pangangailangan. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. O po mapagpala namin ang mga Diyos na pinakamagpangyarihan sa lahat, umabanan sa mga pangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po dumadalangin sa iyo sa mga oras nito mga Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga kapatid namin na dumalo sa iyong banal na gawain, ang mga baguhan mga Panginoon. Nawa ang salita ng buhay ay itanim mo sa kanilang mga puso at ito'y lumago sa kanilang buhay, mahal na Panginoon. Sa pagpalain niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, pinansyal po sila lalong higit ang espiritual na pagpapala, anumang kanilang pinagkakakitaan. Pagpalain mo maging ang kanilang mga trabaho, kanilang negosyo, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, maging lahat ng kasama namin mga manggagawa, maging sa bayarahan ng aming beloved brother AJ, beloved brother Miko. Pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon, financial, physical, lalong higit, ang espiritual na pagpapala sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pato po natin ang ating pungtan ng kamay sa ating ulo, ating kaliwa doon po sa mga karamdaman, kung saan yung ating karamdaman. Manampalataya tayo sa Diyos. Sabi nga doon sa nabasa natin kanina, kapag tayo lumapit sa Diyos, kinakailangan may pananampalataya para tayo pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sama-sama namin sinasaway at ginawasak ang lahat ng gawa ng Diablo si Satanas, lahat ng uri ng karamdaman ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal kong mga kapatid. At muli, para sa ating mga announcement, mga minamahal kong mga kapatid, sa darating pong linggo, meron po tayong gawain sa dako po ng Dasmariñas. Maaari po tayong sumabay sa ating pong beloved brother AJ. Ang alis po ay ang gawain po doon alas 7 ng umaga. Kaya bahala na lang po tayo mag-usap dito ng ating beloved brother AJ. At sa darating po uling Martes, mga minamahal kong mga kapatid, muli po tayong bumalik dito at meron po tayong isasagawang Bible study para po matupad, maganap ang pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, langit at buhay na mawalang hanggan, mga pagpapala na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kalutasan ng ating mga problema. Walang imposible sa Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya. Bibigay ng Diyos ang gusto natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo dadako na sa ating pong pagwawakas, sa ating pong ibinibigay, sa ating pong beloved co-preacher, beloved brother Ding, Miko Rivera. beloved brother Miko Rivera. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa matagumpay na Bible study po sa Barangay Kabulusan, na kahit despite po ng weather ay naging matagumpay po ito. At ganoon din po, salamat po sa mga papuring awitin na inalay po sa inyo, at ganoon din po sa mga patotoong aming narinig na kung saan ikaw po ay tunay at buhay sa gawain ito. At ganoon din po, lalong-lalo na sa hinatid na banal na salita ng aming beloved Preacher Rex, na tumimo po sa bawat puso at isipan ng bawat isa. At inilindi po namin na ibalik niyo po kami ulit sa next Tuesday po para po magtipon-tipon kami sa Bible study. At ganoon din po, inilindi po namin na makasama po namin ang mga kapatiran either sa Friday overnight or sa Sunday service po. At ganoon din po, hinihiling po namin na pakaingatan niyo po ang bawat isa kung paano po sila pinangating dito, ay ganoon nyo rin po silang pauwiin sa kanilang tahanan. Lalong-lalo na po sa mga nanggaling sa Cavite na kung paano nyo po sila pinaingatan sa biyahe nyo sa pagdating dito, pakaingatan nyo rin po sila, Panginoon, sa pag-uwi ng matiwasay at maluwalhati. At ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni